Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay nasa panibagong aklat na ng pag-aaral. Pag-aaralan po natin ngayong time na ito ay sa Acts na po tayo. Aklat ng mga gawa. After po ng John. Sa biyaya ng Panginoon ay natapos na po natin yung Gospel. Ngayon naman po ay pupunta tayo sa Book of Acts. Acts chapter 1 and 2 po, yung atin pong pag-uusapan. Sige po, tayo po ay magsimula na. Muli, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. I hope and pray na lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan. Naniniwala po ako na hindi po tumitigil ang ating Panginoon sa mga bagay na kanyang ginagawa sapagkat siya ang Diyos ng simula, gitna at katapusan. Maraming salamat po sa araw-araw na pakikipagsubaybay sa atin pong devotion for this year, no? Tayo po ay malapit nang matapos yung taon and we believe that greater things are yet to come, no? Sa buhay po ng bawat isa sa atin. Let us all pray. Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po Panginoon. Magandang umaga po sa iyo. Salamat Panginoon sa buhay po na inyo pong kaloob sa amin. Salamat Panginoon sa lakas. Salamat Panginoon sa panibagong buhay na meron po kami. Lord, kami po Panginoon ay lumalapit sa iyo at naniniwala na kayo po ang siyang mangungusap sa amin ngayong umaga sa mamamagitan po ng inyong mga salita. Ang aming pong panalangin at dalangin Panginoon na bigyan niyo po kami Panginoon ng karunungan at maging instrumento kami Panginoon ng inyong kagandahang loob sa buong maghapon Panginoon sa mamamagitan Lord God ng mga encouragement namin pong maririnig Panginoon sa inyo pong mga salita. Maraming salamat Lord sapagkat hindi ka nagkukulang sa bawat araw ng aming mga buhay Panginoon. Itinataas ko po Panginoon sa iyo ang bawat isa. Bigyan niyo po kami Panginoon ng puso na handang umunawa, ang puso na handang tumanggap at puso na handang mag-apply ng inyong mga salita. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa matamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Alright, good morning po. No? May mga nadagdag po sa ating viewers. Good morning po Tita Digna. Anyway, tayo po ay nasa Book of Acts and of course, gusto lang po natin magbigay ng konting background sa Book of Acts. Ano po? Ang author po nito ay walang iba kundi si Dr. Lucas. No? Good morning po, Tita Dolores. No? And dito po nakalagay yung mga bagay na mahalaga patungkol po sa buhay Kristiyano na talagang kung ano yung naging buhay ng mga alagad ni Jesus Christ after ng ascension niya. No? After nung siya ay umakyat na sa langit. Una pong mga mahalagang events na makikita po natin dito sa Book of Acts at mapag-aaralan natin eventually is yung pong the empowerment of the Holy Spirit. Nilagay ko siya kasi napakahalaga nun dahil dun sa empowerment of the Holy Spirit, nagkatotoo yung mga pangako ni Jesus Christ na mababasa po natin mamaya sa John chapter 14, 15, and 16 and even in other accounts of the Gospel. No? Yung empowerment of the Holy Spirit, napakahalaga nun dahil doon nangyari yung history na matagal na nating pinanghahawakan yung history na nakapaloob sa aklat ng mga gawa. No? Dito rin po makikita natin yung start ng early church, yung history ng early church sa Jerusalem after ng ascension ni Jesus Christ. Doon nagsimula yung mga iglesia sa Jerusalem and eventually, pangatlo po, yung expansion of God's kingdom sa iba't ibang dako ng mundo sa mamamagitan po ng paglaganap ng gospel sa mga kalapit bayan, kalapit bansa ng Israel. At dahil dito, nagkaroon ng malawakang paglago sa buhay Kristyanismo noong unang panahon sa aklat ng mga gawa. Iyon sa pamamagitan po, again, dun po yun ang galing sa empowerment of the Holy Spirit. That is why they are able to do such things. Kagaya po ng mga iyon ay dahil po sila po ay in-empower ng banal na espiritu. So yun po yung mga laman ng Book of Acts at kasama na po dito yung ilang mga persecutions, yung
ng mga disciples, ng mga tagasunod ni Jesus Christ na nakapaloob din po dito. So let us be excited sapagkat marami pong sasabihin sa atin ng ating Panginoon sa atin pong pag-aaral ng kanyang mga salita dito po sa Book of Acts. And the title of our devotion today is You Are Not Alone. Naramdaman mo na ba sa buhay mo bilang ikaw ay isang tao, naramdaman mo na po bang mag-isa? Mahirap pong maging mag-isa sapagkat walang dadamay sa iyo kapag may kailangan ka, wala kang mapangahawakan kapag may kailangan ka, wala kang masasandalan kapag napapagod ka, wala kang mapagkwentuhan kapag gusto mo nang magkwento sapagkat mag-isa ka. Mahirap pong maging mag-isa. And that is our message for today, for this morning, that you are not alone. We are not alone. Sapagkat hindi talaga tayo nag-iisa. At kapag tayo ay nag-iisa, ang tendency po nito, tayo ay madaling matalo. Amen? Kapag wala kang kasama, madali kang matalo. Yung nakaraang linggong balita, yung isa laban sa 18, namatay yung isa. 18 yung kalaban. So, wala talagang mananalo kapag siya lamang mag-isa. So, dito makikita po natin sa Book of Acts, chapter 1 and 2, yung mga bagay na kagaya nito, yung pagpalit kay Judas, yung pagdating ng Espiritu Santo, yung nangaral si Pedro, at yung pamumuhay ng mga sumasampalataya kay Jesus Christ. Unang bagay kung bakit hindi tayo mag-isa, unang katotohanan kung bakit hindi talaga tayo nag-iisa sa buhay po natin, ito po ay dahil we have the Holy Spirit. Amen? Tayo po ay kasama natin ang banal na Espiritu ng ating pong Panginoon, kaya hindi tayo mag-iisa. We have the Holy Spirit in our lives. And sabi ni Jesus Christ, pangako niya to sa atin, na tayo ay bibigyan niya ng advocate, sa ibang salin, defender, sa ibang salin naman, counselor. So, yung Holy Spirit, kasama natin sa araw-araw ng buhay natin, kailan ba natin naranasan, kailan ba tayo nagkaroon ng Holy Spirit sa atin pong buhay? Tayo po ay nagkaroon ng banal na Espiritu nang tayo po ay nananampalataya sa ating Panginoon, at ito po ay nangyayari doon po sa pattern ng baptism, di ba? Remember that Jesus Christ, when Jesus Christ was baptized, dumating po yung banal na Espiritu. At kapag po tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon, nagkakaroon po tayo ng banal na Espiritu sa ating pong buhay, at yun po yung ating daily companion. Kasama po natin siya, hindi lang siya basta entity, siya po ay totoo. At nandito po siya kasama po natin sa ating mga buhay. We have the Holy Spirit, therefore we are not alone. Kung nararamdaman po ninyo sa inyo pong mga buhay na kayo po ay nag-iisa, kapatid, gusto pong sabihin sa iyo na hindi ka nag-iisa. Kasama mo yung banal na Espiritu. Anong sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 14 verse 16? Dinaanan po natin ito. Sabi ng John chapter 14 verse 16, ito po, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Yun yung magiging patnubay, magkakaroon tayo ng gabay. Sabi ni Jesus Christ, nung siya ay nasa katawang lupa pa, nung siya ay nakasama pa ng mga disciples, bibigyan ko kayo ng inyong kasama. Bibigyan ko kayo ng magiging kasama sa magpakailanman, at yun yung magiging patnubay natin, magiging guide natin, at walang iba kundi ang banal na Espiritu. Pagdating ng 14:26, ang sabi po doon, ngunit ang patnubay, yung Holy Spirit, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay na magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. So yung Holy Spirit po na yun ay nangyayari pagdating po ng Book of Acts, chapter 1, verse 8. Ayun yung inulit-ulit ni Jesus Christ yung pangako na iyon. Ang sabi ng Acts chapter 1 verse 8 sa Tagalog, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. And you will be my witnesses in all Jerusalem, in Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ayun po yung pangakong empowerment of the Holy Spirit. And eventually, pagdating po ng Acts chapter 2, nangyari po iyon.
yung empowerment ng banal na spirito, hindi po natin pahahabain. Doon po nangyari yon sa upper room. No, doon nangyari yung pagdating ng banal na spirito at na-empowered yung mga disciples. And dahil doon, anong nangyari kay Peter? Peter has the courage to speak boldly because of the empowerment of the Holy Ghost. Ito po yung empowerment ng Holy Spirit ay nag-enable kay Peter na magsalita sa harap ng madla at patotohanan ang katotohanan patungkol kay Jesus Christ. Therefore, mga kapatid, we are not alone. Kasama natin palagi ang banal na spirito at dahil po doon ay magagawa natin yung mga bagay na magagawa natin, dapat natin gawin para sa ating pong Panginoon, no? Dahil sa Holy Spirit, no, kaya na po nating mag-ministry. Kaya nating maglingkod sa ating Panginoon. Dahil sa Holy Spirit, meron tayong gabay, meron tayong patnubay. Dahil sa Holy Spirit, meron tayong palaging kasama. That is why hindi tayo mag-iisa. Humarap ka man sa problema, humarap man tayo sa problema, mga pagsubok, hindi po tayo mag-iisa. Sapagkat kasama po natin ang banal na spirito ng ating pong Panginoong Hesukristo. Hindi tayo mag-iisa sapagkat nandyan lang palagi siya para i-comfort tayo, para samahan tayo, para bigyan tayo ng gabay araw-araw sa buhay po natin. That is why we are not alone. You are not alone. Kaya kung nararamdaman mo na ako na lang atang mag-isa sa buhay, kapatid, itong mensahe na ito ay magpapaalala sa iyo. Nakasama mo ang banal na spirito ng ating Panginoon. Hindi mo man siya nakikita, pero siya yung magbibigay sa iyo ng lakas para mangyari yung mga bagay na plano ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. That is why panghawakan po natin yung banal na spirito ay kasama natin. That's why hindi tayo mag-iisa. Kasama natin ng banal na spirito upang gabayan tayo sa lahat ng ating mga daraanan sa buhay. Amen? No, nakita ninyo sa makikita po natin, yung kapangyarihan ng banal na spirito sa Acts chapter 2, nung si Peter ay nag-preach, 3,000 yung nanampalataya sa ating pong Panginoon. And that is why napakahalaga po na maramdaman natin at maranasan natin ang banal na spirito sa pamamagitan po ng araw-araw nating paglakad sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, sa pamamagitan ng ating pananalangin ay lumalapit tayo ng lumalapit sa banal na spirito at nagiging mas close po tayo sa Kanya. That is why lalalim din po yung ating service sa Diyos. Kaya mapansin natin kapag yung isang tao ay malayo sa Diyos, madali lang siyang magkasala. Pero kapag kasama niya ang banal na spirito, mayroong something na mag-work inside of him para hindi siya magkasala at para sabihin na mali yan. Hindi mo yan dapat gawin. Bakit? Kasi ang banal na spirito ang siyang patnubay po natin. No? Kung ang nakakalungkot nga lang mga kapatid, madalas na nineglect natin yung banal na spirito na para bang wala tayong kasama. Nung madalas natin nilook down yung sarili natin kapag tayo ay may problema. At nakakalimutan natin, ay, meron nga pala akong Holy Spirit na magpapatnubay sa akin. No? Madalas nakakalimutan natin, kasama natin siya. That is why ngayon mga kapatid, you are not alone because you have the Holy Spirit of the Lord. No, kasama mo siya. Hindi ka mag-iisa at kahit kailan na hindi ka mag-iisa. You have the Holy Spirit. Hindi lang siya basta entity. Siya ay buhay. Kasama mo siya. Totoo siya, He is real. And alam ko na kaya niyang baguhin yung sitwasyon na meron ka. Basta kausapin mo siya. Basta maniwala ka lang sa Kanya. You have the Holy Spirit. Makakayanan mo yung mga bagay na hindi mo kaya. Sapagkat yung banal na spirito ang magawa sa iyo ng mga bagay po na yun. Amen? So, tandaan po natin, you are not alone. We are not alone because we have the Holy Spirit. Pangalawa po at panghuli, we are not alone because we have our spiritual family. So makikita po natin yan sa verse 43 to 47 ng Acts chapter 2. Sabi po doon, dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol at sa Jerusalem na naghari sa lahat ang takot. Yung takot po na iyon ay hindi yung takot ng mundo. Ito pong takot na ito ay banal na takot. Ito po yung respeto sa pagkilos ng ating pong Panginoon. Ito po yung pagkamangha nila. Kaya sabi po dito sa verse 44, nagsama-sama.
Ulitin ko po nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilihan ay ipapamahagi sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkatipon sa templo at nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila nagpupuri sila sa Diyos at kinakalugdan sila ng lahat ng tao. At ang bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Yung plural form po na iyon, na hindi lang siya basta plural form, nagkaroon ng pagsasama-sama. That is why hindi sila nag-iisa. Hindi lang si Pedro to. Hindi lang yung 12 disciples to. Ito yung grupo ng mga mananampalataya na nagsama-sama araw-araw. No, para saan po iyon? Para saan po iyon? Nagsama-sama ang lahat ng mga sumasampalataya. At yun yung sinabi ng verse 43 hanggang 47. No, nagsama-sama sila. Hindi sila nag-iisa. Walang binanggit po dito na at siya ay pinagbili yung kanyang ari-arian. Iisang tao lang? Hindi. Lahat sila nagtulong-tulong. Lahat sila nagsama-sama. At dahil po doon, anong sinabi nung bandang huli? Nagpupuri sila sa Diyos. At kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At araw-araw may mga idinaragdag ang Diyos na bilang ng mga mananampalataya sa kanila. Hindi nag-iisa yung mga mananampalataya. Meron silang kasama palagi. Kaya kung minsan di ba iniisip natin bilang mga Kristyano, ayoko munang mag-church. Hindi ko ramdam, hindi ko feel na mag-church. You know what? Wala pong nananalong mag-isa. Ayun po yung tinuturo natin sa ating discipleship. No one wins in isolation. No? The fellowship among believers is really important. No, wala pong nananalo na mag-isa. Kapag tayo ay umiwalay sa flock, mapansin po ninyo, 1 month ka lang hindi mag-church. 1 month lang. 1 month ka lang hindi mag-church. Madali na para sa iyo ang gumawa ulit ng pagkakamali. 1 month lang. Why? Kasi mag-isa ka na. Wala nang magre-rebuke sa iyo, no? 1 month ka lang hindi mag-church. Baka hinuhupak mo na ulit yung vape. Baka hinuhupak mo na ulit yung sigarilyo. Kasi bakit? Malayo ka na sa flock. Malayo ka na sa mga kapwa mananampalataya. Ayun yung nangyayari kapag po tayo ay umihiwalay. Madali lang tayo, 1 month ka lang hindi mag-church. Ito na lang, 1 month ka lang hindi mag-church, hindi ka na nagde-devotion. 2 months ka hindi mag-church, hindi ka na nagpe-pray. Why? Kasi nasasanay na ulit tayong kumilos sa ating regular routine nung tayo ay mga wala pang Panginoon sa buhay natin. Kaya nga kapag para hindi tayo mag-isa, dumikit tayo sa flock, no? Huwag kang lalayo dun sa church. Huwag kang lalayo sa spiritual family. Dahil yung family na yon, sinasabi ng Bible, tayo ay magbubuhatan ng burden ng isa't isa. We are to pray for each other. We are to care for each other because we love each one of us through the love of the Lord. Nung mahal natin ang bawat isa, kahit pa imperfect yung buhay niyan, mamahalin mo yan. Sasamahan mo siya. Hindi mo siya pababayaan, hindi mo siya iiwanan. That's discipleship is all about, no? Para walang mag-isa sa loob ng church, walang maiwan. No one is left behind. That is why we have our spiritual family. Hindi ka mag-isa. Yun po yung kahalagahan po ng church. Even yung mga small groups na meron po tayo sa church. Meron tayong mapag-ihingahan. Kagaya nila. No? Habang ginagawa nila ito, pagtapos ito, marami ng mga persecution silang daraanan. Yung mga fellowship na ginagawa nila every single day sa temple. After this, marami na po silang mga persecution daraanan, pero sama-sama sila. Palagi silang may mga kabady. Sana ganun din po tayo, no? Meron din tayo palaging mga kabady because no one wins in isolation, no? Importante po yung fellowship sa mga kapwa nating mananampalataya. Madali lang po tayong mahihiwalay doon sa daang dapat nating tahak kapag walang someone na magpapaalala sa atin, bro, parang nakakalimutan mo na mag-devotion. Kung bakit wala nang magpapaalala kasi malayo na tayo sa kanila. Subok ko po yan. Kapag ako ay lumayo sa church, madali lang po ako magkasala. Nangyari po sa akin yan. And I believe
madali lang pong mangyayari sa ating lahat yan kapag po tayo ay lumalayo sa church. Kaya nga kapatid, kapag kami nangangamusta sa atin sa loob ng iglesia, napakapalad po natin. Sapagkat merong nagmamahal sa atin. Merong nag-aalaga sa atin. Merong nag-aalala sa atin kapag po tayo ay nahihirapan. Today mga kapatid, let us be reminded, hindi ako nag-iisa. Diba, ang sarap isipin, ay hindi pala ako mag-isa. Dumaan man ako sa problema, dumaan man ako sa napakaraming suliranin ng buhay, hindi pala ako nag-iisa. And you know what, kung magkakaroon nga tayo ng reflection for this whole year, not in every moment, not a single moment, not a single second, na iniwan tayo ng Diyos. Hindi tayo nag-isa eh. Hindi tayo nag-isa. Kasama natin ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Kasama ko yung kapatid ko sa pananampalataya. That's why hindi ako nag-iisa. Kaya nga kung may mabigat na dinadaanan, mabigat na dala-dala, makakaya talaga natin eh. Malalagpasan po talaga natin. Bakit? Kasi hindi tayo nag-iisa sa buhay po natin. So yun lamang po ang mensahe natin ngayong umaga. So you are not alone. We have the Holy Spirit and we have our brothers and sisters in Christ. Therefore, we are not alone. At yun po ay makikita natin sa Acts chapter 1 hanggang chapter 2. Magandang umaga po sa bawat isa. And I hope and pray na kamustahin natin yung mga kapwa nating mananampalataya na sa tingin natin ay malayo na sa atin. Para hindi nila po maranasang mag-isa sa buhay natin. Sa buhay na meron po tayo. Let us pray. Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong paggabay sa amin ngayong umaga. Lord, salamat po sa inyong mensahe na nagsasabi sa amin, we are not alone. Kasama namin, Panginoon, ang inyong banal na spirito at kasama namin, Panginoon, ang mga kapatid po namin sa pananampalataya. Lord, kung meron man sa amin ngayon na nararanasan, Panginoon, na siya po ay mag-isa, I pray, Lord God, na maranasan niya po yung yakap mo. Abutin niyo po siya, Panginoon. Kung nararanasan, Panginoon, ng mga kapatid ko na sa pananampalataya na nanonood ngayon, na sila, Panginoon, ay umaharap sa problema pero sila lamang mag-isa. Lord, ipaalala mo po sa kanila, Panginoon, ang mensaheng ito na hindi sila mag-isa, Panginoon, na hindi sila nag-iisa, kasama kanila at nandirito kami, Panginoon, upang gumabay, tumulong, Panginoon, sumuporta sa kanila pong mga kailangan sa buhay po nila, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa sa amin upang palagi kaming magpalakasan, Panginoon, sa bawat isa. Na instead, Panginoon, na galit, inggit, ang manaig, ang pagmamahal mo lamang, Panginoon, ang gumitna sa amin. At yun yung magbigkis sa amin bilang mga magkakapatid sa pananampalataya. Lord, gusto po namin gawin yung nakalagay sa Acts chapter 2, 43 to 47, na araw-araw nagsasama-sama yung mga mananampalataya. Pinaka-best moment, Panginoon, yung every Sunday na nakikita po namin, Panginoon, yung mga kapatid po namin sa pananampalataya na even though nag-struggle, ay patuloy po nananatili sa flock, Panginoon, sa circle of believers. Salamat, Panginoon, na kahit na, kasi malaking encouragement sa amin na kahit na nag-struggle yung mga kapatid po namin sa pananampalataya, patuloy pa rin po nilang itinataas ang kanilang mga kamay sa tuwing sila sumasamba, Panginoon, tanda ng pagsuko. Patuloy pa rin po sila nakakangiti kahit na ang bigat-bigat na kanilang dinadaanan. Ito po, Panginoon, ay malaking encouragement sa amin na dapat kaming magpatuloy sapagkat sila rin, Panginoon, ay nagpapatuloy. At yun po, Panginoon, ang kahalagahan ng fellowship, Panginoon. Lord, maraming salamat po. We are not alone. And you will continue to embrace us, Lord God, every single day of our lives. Maraming salamat po. Diyos na makapangyarihan, ikaw lamang po ang aming sinasamba at niluluwalhati. Ingatan niyo ang bawat isa sa amin, gamitin niyo po kami bilang pagpapala ngayong araw. Ito po ang aming panalangin sa matamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Magandang umaga pong lahat at I hope and pray na this morning ay patuloy po tayong magpagamit sa ating Panginoon. See you po. God bless everyone.